Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Magsitayo po ang lahat. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, noon ngayon at kailanman, dakilang walang kapantay sa bawat nilalang. Halina, halina, mga minamahal ko, suriin niyo ang kanyang kabutihan at mararamdaman niyo ang kanyang pagmamahal. Kapag ito ang naramdaman ninyo, wala na kayong hahanapin pat mga itatanong na kung ano-ano. Sapagkat siya na mismo magpapaliwanag sa diwa nyo, bakit ganyan? Bakit anak ko? Pagarian kayo, mga minamahal ko. Nahirapan kang umupo. Iba't ibang karamdaman ang nakakamtan ng tao. Ngunit sa isang katawan, ang susuri isa lamang. Ang tunay na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman na tapat at totoo na kailan may di magbabago. Maaring ang pagsusuri ng tao'y magkamali, ngunit ang pagsusuri ng Amay walang kamalian.
Kaya't ang layo niya at nasa'y mapadama niya ang pagmamahal niya upang kapag nasuri ng tao kung sino siya sa buhay nila, mapakilalang lubos kung papaano ang nais tuptin nila. Kaya halina mga minamahal ko, habang tinutuwid kayo, lalong maging galak sa puso niyo. Sapagkat kapag ang amay nanahimik at hindi nagtuwid, yaon ang dapat katakutan ng tao. Hambing sa magulang pagsagad na, di ba't mananahimik na siya? Bahala ka na. Pag sinabi niyang, bahala ka na. Yung matitigas ang loob na magulang, wala na siyang pakialam. Ngunit sadyang, kung may magulang na malambot ang puso, isipin nyo, ganyan masigit ang ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung mahal ng tao ang kanyang pamilya, ano ang unang dapat gawin nila? Lumapit sa ama, para nang sa gayon, siyang katulong niya. Tandaan ninyo, hindi ninyo kaya, wala kayong kakayahan. Ngunit, ang kikilalanin nyo at tatanggapin nyo, walang hindi kakayanin. Huwag niyong takasan ang inyong mga dinadala at dalahin sa buhay, kundi harapin nyo. Sapagkat kapag tinakasan nyo yan, lalong lumalala, lalong lalala. Harapin nyo. At kasama nyong pagharap, kasama nyo sa pagharap ang Ama. Kapag hindi ninyo siya kasama, hindi nyo nga kaya. Ngunit kapag kasama nyo siya, walang hindi kayo kakayanin. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng tao na pag namumblema siya, limbawa may problema sa anak, tatakasan. Hindi totoo yan. Pag tinakasan mo yan, lalong hindi mo yan malulutas. Ngunit harapin mo yan, nakasama mo ang Ama, sigurado lulutasin niya. Walang hindi siya lulutasin, tandaan ninyo. Ang tapat na nagtitiwala at totoong naniniwala sa Kanya, hindi maaring walang paraan na ibibigay siya para magkaroon ng lunas at kalutasan. Kapag sinarili ninyo at bilang tao, walang-wala, sapagkat di mo kayang mag-isip ng maganda, hindi mo kaya mag-isip ng mabuti kapag nalilito ka na, kapag nagagalit ka pa. Kaya walang iba na dapat kasama, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan ninyo, walang hindi siya lulutasin. Kapag tao'y naghahanap ng lunas at siya ang hinahanap. Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, tsaka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami na sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak, nang di
kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpadala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ngayon, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan na sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Mga minamahal, magnilay kayo at magtantong ganap. Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ng lahat ng namatay ay nananalig kay Kristo, na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo ay si Kristo ay muling binuhay bilang kaligtayan na muling bubuhayin ang mga patay. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan na pinangaral na ang mabuti noon pa man, na wika nga ni San Pablo, siya isang hamak na hindi siya karapat-dapat na isang apostol sapagkat siyang umusig sa kanyang pinaglilingkuran noon. Hanggang ngayon ay taglay pa rin ang kanyang paglilingkod sapagkat ang bawat binabasa at nakakabasa sa kanyang mga pahayag ay isang patotoo na dapat ang tao ay makakilala at makatanto sa lahat ng mabuti. Sino ka ba at ano ka? Nang hindi mo pakilala ang sinasamba mo, marami kang sinasabi, marami kang di alam, marami kang isip, nakathang isip lamang. Subalit nang magpakilala siya sa iyo at bigyan ka ng pagtitibay, nagawa mo bang gawin kung anong layunin ng nagpakilala sa iyo? Mga minamahal, kung lahat lamang ng binahaginan ay pagtitibayin ang kanilang kaloob at ibabahagi ang kanilang kaloob at patototohanan nilang ang tinanggap nila ay katotohanan, walang taong tumanggap na naglingkod, na masisiphayo, na hihinang loob tulad nitong Pablo na bilang Saulo. Mga minamahal ko, halina paanyaya sa mga mahihinang loob. Ang pananampalataya ay buhayin at magtiwalang ganap. Sapagkat ang pananampalatayang matatag at matibay ay bubuhay ng pag-asa at galak. Kaya naman, nang mag-alab ang pananalig at pananampalataya ni Pablo sa kanyang tinutulig sang Kristo, siyang matapang na ipaglaban ang katotohanan at naisiwalat ang katotohanan na hindi ganang kanya sarili, kundi ganang kaloob ng Espiritong taglay niya. Kaya halina mga mahal ko, sino ang nagtataglay ng Espiritu ng Ama na hindi kayang gawin kung ano ang layunin ng Ama, samantalang hindi nga ganang siya
at hindi ganang pagkatao lamang ang kanyang pagkilos at pagtupad. Kaya katakataka na minamasdan ng tao ang bawat tinatalima ng mga kapwa-tao na pinagtiwalaan at binigyang karapatan para matuto sa kapahayagan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, mula kay Juan, hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang anumang sumasa akin, ang Amang sumasa akin, ang gumaganap sa kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama. At ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa mga gawang ito, sinasabi ko sa inyo ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat papunta na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa Ama na sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Napakaliwanag ng pangako. Sa sino mang nagtitiwala, nananalig na ang Kristo'y sumasama at ang Ama ay sumasa Kristo na ibinaba sa lupa, yaong nagpahayag at nagulat ng tama, humiling ka sa aking pangalan at ipagkakaloob ko. Kaya, kung matibay ninyong pinanghahawakan ang mga aral na pinagtitiwalaan at pinananaligan nyo, paano ngang hindi ninyo kakamtan ang makabubuti sa inyo? Samantalang maliwanag ang pag-uulat, ang pahayag, ang iniyulat at iniyag sa aking pangalan. Kung nananalig kayong ako'y sumasama at siya'y sumasa akin, ako'y pupunta sa kanya at ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko. Kaya dito nasa sa larawan ng tunay na pananalig at pananampalataya ng mga anak ng Ama, na sa pangalan ng Anak na ibinaba kung tuwirang susunod at tutuntunin ang katotohanan, humiling kayo sa pangalang Hesukristo, ipagkakaloob sa inyo lahat ng nakabubuti at makabubuti, ipagkakaloob sa inyo. Mga minamahal ko, hamon ito sa inyong lahat. Kung tuwirang nais ninyong dinggin kayo at pakinggan, unahin niyo munang manalig na ang Anak ay iisa sa Ama, na nag-isa sila bilang Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandamay makadama, walang nauna na di mahuhuli. At walang nahuli na di mauna. Ang may pakikiisa sa totoong iisa, mararamdaman nila ang isang tinanggap ng bawat tumanggap na anak ng Ama. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. O wala nang lagnat. Hindi na nilalagnat ang paa mo sa makatwid. Hindi na nagtitrigger.
Wala na, nagsusubside na yan. Kakalmante na. Kaya, papunta na yan sa patag at mainam na paglakad. Buhay ba ang Ama? Nakakamta ng taong nananalig ng tapat ang dapat niyang kamtin sa kanyang pagtitiwala, paniniwala, pagtitibay, paghihintay, at pagsusumakit na tumupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May kasabihan ng mga matatanda. 10 asawa makakakita ka. 1 magulang ay hindi. Ngunit kapag sinuri mo naman kung ang magulang mo'y walang hiya at mabait ang asawa mo, pwede mo ipagpalit sa magulang. Di ba? Tama po ba? Pero wag mo naman siyang iiwanan. Wag mo ring itatakwil at tatalikdan. Dahil kung wala ka naman, wala siya, wala ka rin naman. Ngunit ilan kaya ang nabuhay sa lupa na walang hiyang magulang? Na walang isip na ina't ama? Siguro, mayroon man yung balumbong ng dilim ay nasa kanila. Ngunit kung nasa liwanag, walang masamang magulang, di ba ga? Kaya nga, kung tunay na ang pagkaama ng Ama ang hinahangad ng mga tao na makamta nila, walang sasamang magulang, walang masamang anak, sapagkat iisa lamang sila sa Ama, parehas niyang mga anak, ang magulang at mga anak ng magulang sa lupa. Sapagkat siyang tunay na magulang at walang tunay na magulang maliban siya lamang, Diyos Ama ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung lahat ng magulang ay tunay na magpapatulong sa Kanya at tunay na siya ang kailangan nila at magtutuwid ng landas ang magulang at gagawa ng mabuti ang magulang, aba, sino ang mga hindi matututo kahit na ang magulang mo? Isa kang anak, nakikita mo ang magulang mo, napakabait, napakabuti, kawalang hiya mo naman. Na hindi mo makita yung kabutihan ng magulang mo, patuloy mo siyang pinasasakitan ng loob. Ngunit kung minsan, dapat pagnilayan din ng tao ang mga habilin. Aral sa magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Buhay ba ang Ama? Bagkos, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya, pananagutan ng isang magulang kapag ang kanyang mga anak ay hindi man lang niya kinausap ukol sa Panginoon. Kapag wala siyang nasabi sa kanyang mga anak na pinakilala niya ang Diyos. Kaya dapat sa isang magulang, huwag maging malabis ng higpit at huwag naman maluwag, kundi nasa libil lang. Kumbaga sa tornilyo, huwag maluwag at baka malaglag, huwag naman mahigpit at baka pumutok ang pinagkakapitan, kundi nasa tama lang, nasa libil lang. At upang matupad at maganap ang para sa mga anak at ina, ama,
na magkasunuran ang bawat panig ng ina't ama at anak, una't pangunahin, pakilala ang ama. Ipakilala sa mga anak ang ama, sapagkat kung makikilala ng mga anak ang ama, walang mahirap para sa mga anak nila na tanggapin ang aral nila. Buhay ba ang Diyos? Kaya halina kayo, mga magulang, huwag ang sarili nyo lang ang gustuhin ninyo. Huwag ang sarili nyo lang ang sundin nyo. Sundin nyo rin ang aral ng Ama at tuntunin niya upang kung paano nyo gustong sundin kayo ng mga anak nyo, sumunod nga rin sila. Yamang sumusunod kayong magulang sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung naging sutil kang anak, nung magpamilya ka, dapat magbago ka. Sapagkat, mayroon ka ng itutuwid na anak na di ka nakinig sa magulang mo na dapat sila makinig sa iyo. At hanapin mo ngayon ang mali mo nang magsasarili ka't nagsasarili bilang isang tao na wala ka pang binubuhay at wala ka pang bubuhayin bilang mga anak mo. Ang gusto mo siyang sinusunod mo at ang gusto mo siyang susundin mo. Ngayon, iba na. Kailangan may susundin ka ng isa, ang tunay na Diyos mo, ang tunay na Ama mo, upang ang mga anak mo ay sumunod naman sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Di man perpektong makatalim at makasunod, wika nga ng Ama, ngunit tulad mong kumilala sa akin, nakakilala sa akin, gayon din ang aking gagawin sa mga anak mong di pa ako kilala. Sapagkat nung hindi mo ako kilala, wala ka ring alam sa akin. Ngunit nang ako'y kilalanin mo at natuto ka sa akin, iniaaral mo sa mga anak mo, di man agad tupdin, makikita mo rin kung paano ako'y kilalanin, makikilala rin nila ako, yamang ako'y pinakikilala mo na. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't hindi man ura-urada pagdaka, nawawaan, dili kaya'y naunawaan ng mga anak niyong inuulat niyo ang tama tumpak, subalit, guditain nyo't alalahanin na kayo rin noon na wala pang pagkilala, na ang gusto nyong gawin ay gagawin nyo, na ang gusto nyong puntahan ay pupuntahan nyo, na ang gusto nyong sabihin ay masasabi nyo, di rin kayo marunong makinig sa magulang nyo. Ngayon, na alam nyo na, at ang tuntunin niya na ang sinusunod nyo, ikaw naman ang magturo sa magulang mo na hindi marunong nagturo sa iyo. Yamang ikaw na natuto sa kanya at ang magulang mo'y nalilis siya at walang natuto nan ka sa kanya. Ikaw na natuto naman, simulan mo nang ituwid ang magulang mong baluktot ang katwiran. Sapagkat hindi masamang magturo sa magulang kung ikaw ang nagising sa katotohanan, ikaw ang nagliwanag at ikaw ang nakakita ng matuwid na landas at ang magulang mo'y nalihis ng landas. Sapagkat ang kasalanan ng ama ay di kasalanan ng anak at ang kasalanan ng anak ay di kasalanan ng ama. Sapagkat ibig sabihin, kasalanan ng magulang siyang magdurusa, kasalanan ng anak siyang magdurusa, ngayon upang kapwa kayo magkaisa at maligtas at di kayo magdusa, magkaunawaan kayo ngayon. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat sa panahon ng Espiritu, maraming taliwas ang turo ng mga magulang noon sa ngayon. Ngayon ay panahon na ng katotohanan at ang bawat natuto sa katotohanan, maari nilang ibahagi sa kanilang mga magulang na walang kamuwang-muwang. Sapagkat walang bata, walang matanda sa karunungang mula sa Diyos Amang dakila. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Alalaong baga, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila nga ba siya? Dahil dakila siya, ito ang dapat sundin ng tao.
Ang batas ng Panginoon mula sa awit ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay napagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat-ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Yung paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming magnanais. Higit pa sa gintong lantay, nanganghangad ay makamit, matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay maroong gantimpala kapag ikaw ang sinunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako'y iligtas sa lihim na gawang buktot. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kukunang kasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong naghahanap ng tunay na matwid, na di masusumpungan ang tunay na liwanag. Sapagkat siyang Ama, yung may taglay lamang nito, kaya halina mga anak niya, apuhapin niyo sa damdamin, yung pag-ibig niyang matapat, at masdan niyong matwid, mabubuti niyang handog, kanino mang kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Hambing sa bata. Sabi ko nga po sa aking apo, ayan, kung nakinig ka lang, hindi sana nagkaganyan ng paa mo. Di sana ngayon nakapaglalaro ka pa, nakakapaglaro ka rin. Sabi niya kasi, pwede na po ba akong bumaba? Kasi naiaapak ko na po eh. Napakabuti po ng Diyos. Nang sabihin ng Espiritu, manalig ka, Martes, may laman na ekayan, buhay po ang Panginoon. Kay bilis, maliit na lang siya at makati na daw. Ibig sabihin, natutuyo niyan sa loob, kaya nangangatinak ako. O ngayon, tinanong ko, ano, pupunta ka pa ba ron? Hindi na po. Ayan. Ihalimbawa nyo na lang po ang isang halimbawang yan. Tinanong, pupunta ka pa ba doon? Hindi na po. Eh bilang bata, siyempre, mapangahawakan niya ba yung sinabi niya na yon? Maliban, ang Diyos ang magpihit ng kanyang isip bilang bata. Eh pero ikaw na matanda, alam mo nandiyan ka nasasaktan, diyan ka nahihirapan, gagawin mo pa ba uli ang nakasasakit sa iyo? Iwasan mo na yon, di ba? Nawa, lahat ng binuksan ang pangunawa, gunitain kung saan nahihirapan, at wag nang muli pang gagawin. Buhay ba ang Diyos? Dapat ang tao natututong nagigising sa mahimbing na pagkakatulog at nagninilay, nagbubulay-bulay, at sinusuri ang sarili at aaralan ng sarili. Huwag ka lang magaling mangaral sa kapwa mo, sarili mo'y unahin mong aralang totoo. Buhay ba nga, Ma? Halimbawa nga, isa kang magulang, gusto mo yung anak mo, sumusunod sa'yo. Eh, ikaw nga, hindi marunong sumunod.
Mapapasunod mo ba yan? Ha? Maliban ang anak mo ay napakabait. Totoong-totoo po. Pawang katotohanan. Mapapasunod mo yung anak mo sa lahat ng mga pinasusunod mo sa kanya kung nakikita niya sa'yo na dapat kanyang sundin. Kung pala sagot pa yan, sagutin ka pa. Galing mo. Ba't ikaw di mo sabihin sa sarili mo yan? Ano po? Pilosopo pa, sagutin ka kaya? Salamat sa Panginoon. Magpuri kayo sa Panginoon kung kayong mga magulang maagang nagising sa katotohanan. Maagang nagising sa katotohanan. Maagang nagising at ginising sa katotohanan. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Tandaan ninyo, ang bawat pinagdadaanan ninyo ay hindi parusa, kundi paggising, pagpapaalala, at pagmumulat ng Ama. Sapagkat patotoo, kayo'y mahal na mahal niya. Kaya kung ginising ka't nagising ka, kung minulat ka't bumangon ka, idinilat mo ang iyong mga mata, wag lamang ang kung ano ang pagmamasdan mo na, kundi ang pinakamabuting binigay sa iyo ng Ama, ang buhay mo. Para pahalagahan mo, at wag mong abusuhin, wag mong samantalahin ang lakas mo na gagamitin sa hindi tama, kundi gamitin mo sa makabubuti sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung nagninilay lamang kayo, dapat di kayo nababagot sa pagparito nyo. Dapat di kayo nagsisisi sa pagparito nyo. Dapat tuwang-tuwa kayo kung nakatatanggap kayo. At masasabi nyo pang, salamat Panginoon. At ako'y nagkaroon ng sakit ng ganito. Kung hindi sa sakit kong ito, di ko narinig ang magandang aral mo. Na dapat pala yun ang gawin ko, na dapat pala yun ang sundin ko, na dapat pala ako'y maging ganon. Ngayon, mag-aral ka tao. Anong mali sa tinuro ko? Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, lahat ng tao'y may damdamin, kaya't upang magmahalan, magbigayan at magmalasakitan. Mag-anak, isang buong pamilya, asawa't ina, mga anak, hanggang kaapo, apuhan nila. Tandaan ninyo, wala ka dito sa lupa kung walang bumuhay na ama at walang ginamit na magulang. Kaya't bilang magulang, kung nagkamali ang magulang mo, huwag kang magrebelde. Kung may isip ka, ang buhay mo'y itama mo. At huwag tutularan ang alam mong mali ng iyong magulang. Yamang may pamilya ka nang alam mong dapat sa iyo'y makinabang. At kung mabuti naman ang magulang mo, balik-balikan mo sa diwa mo kung ano ang kabutihan ng magulang mo upang sa kanya ka maging isang tunay na hugutan mo ay siya at ang ama mo na bumuhay sa inyong dalawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon
magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong teka muna. Ang pinagmulan, kaya niyang baguhin at iba-ibahin ang inyong kinabukasan. Buhay ba, Ama? At siya ang pawang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat tunay nga at walang pagkabula. Party-party kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo. Oh, mamigay kayo. Yung mangga, pamigay nyo, baka mabukulan kayo. Haka na. Mamigay kayo. Oh, mangga, pamigay nyo. Sa dakong ito, kung ano ang usong bunga, yung panahon ng bunga, makikita nyo sa harapan. Pag-uso ng mangga, yan. Pag-uso ng makopa, yan. Pero pag-uso pera, wala kayong makikita dyan. Buhay ba ang Diyos? Sigurado, hindi pamimigay ang pera ng may pera dito. Kaya humingi kayong kanya-kanya sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Tama ba yon? Maliban kung may gusto sa inyo, bibigyan kayo. Eh, pag walang gusto sa inyo, tindihin nyo pala, hindi kayo susunod, hindi kayo bibigyan, ano? Buhay ba ang Diyos? Isang halimbawa, alam mo po yan. Ibig sabihin, may hangganan ng pagbibigay. Hindi lahat ay binibigay. Kaya, kung mayroon kang hinihintay sa iyong kahilingan, huwag ka namang nagdaramdam. Huwag ka namang nagmamadali. Huwag ka namang magagalit. Huwag ka namang mayayamot. Huwag ka namang maiinip. Buhay ba ang Diyos? Maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang. Ang ganda palang tingnan ng asawa mo, taga-bit-bit ng ng pambanyos. Tuwan-tuwa, tuwan-tuwa yung asawa.
Kasi, siyempre, sineservisyohan, ano? Isang halimbawa lang yan. Alam nyo ba, ang malakas makapagpagaling, yung pagmamahal na nadadama yung minamahal, nagmamahalan sila. O subukan ninyo, pag yung pasyente laging galit, naku, kahirap pagalingin. Lalo na ang ginagamot, presyon, kolesterol, sugar. Ay, matindi mang gamot at mabisang gamot, hindi mo mapakalmanti agad. Bakit? Nakakataas ang galit. Buhay ba ang Diyos? Nakakataas ng presyon ang galit. Buhay ba ang Diyos? Kaya, natawa siya. Kaya, pag nagmamahalan, lalo na yung malambing, mapaghanap ng lambing, pag hindi pinansin, magpapakamatay na yan sa galit. Bago kayo magpakamatay, isipin nyo muna yung iiwanan nyo. Sinarili nyo yung pagmamahal nyo. Sakim kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman, ugaling tao talaga. Magsuri po kayo. Pag ugaling tao ang halimbawa, mag-asawa kayo, galit ka sa asawa mo, nagngingit-ngit ka sa asawa mo. Sabi mo, mahal mo mga anak mo. Sa pagngingit-ngit mo sa asawa mo, pag namatay ka, paano yung mga anak mo? Oo nga naman, totoong-totoo yan. Alam niyo po, kung hindi ako nagkaganito, hindi ko rin maisip yung mga salitang yan Oo nga naman, sasabihin mo, mahal na mahal mo anak mo. Pag nagagalit ka sa asawa mo, halos gusto mo nang magpakamatay para nang mapansin ka, Abay, maling-mali. Huwag ka palang magpapansin sa kanya, sa asawa. Sa Diyos ka magpapansin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Opo, totoong-totoo yan. Totoong-totoo yan. Kaya kayong mga may asawang narito, huwag niyong palabisin ang galit niyo. Pag nagngangalit kayo, nagngingit-ngit kayo sa asawa niyo, kung may sakit kayo, kanino kayo dapat magalit? Kanino? Kanino kayo dapat magalit? Sa sarili nyo. Bakit ganyan kayo? Sasabihin mo, tanga ka. Tanga ka. Alam mong dyan ka nahihirapan ba't hindi mo talikdan yan? Tanga ka. Tanga ka. Alam mong dyan ka nasasaktan, bakit di mo iwasan yan? Tanga ka. Tanga ka. Dyan ka nahihirapan, dyan ka nasasaktan, ba't hindi mo yan kalimutan? Ang sarili talagang talaga. Dahil, kapag nadama mo ang pag-ibig ng Ama, hindi mo nahanapin siya. Pabayaan mo nga siya. Hindi ka iniintindi. Di ang intindi mo, sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman. Mag-isip-isip ka nga naman kung di totoo yan. Yan po ay mininsahe. Salamat sa Panginoon. Kung hindi niya mininsahe yun, oo nga naman Sabi ng doktor mo, abay, huwag ka kang nagagalit. Mag-relax ka lang, mag-relax ka lang. Para hindi tumataas ang kolesterol mo, ang sugar mo, at saka ang presyon mo. Habang tinitingnan mo yung asawa mo, nagngingit-ngit ka. Nagngingit-ngit ka. Nagsisikip na dibdib mo. Sumasakit pa batok mo. Bakit ba balik na naman kayo? Ba't ba pinainom naman kita ng gamot hindi nagbabago? Baka yan naman kaya palagi kang nagagalit. Oo nga po ba't di mo maiwasan? Siyempre hindi naman masabi sa kanyang doktor yon. Ewan ko nga po ba, pagdating sa bahay, di naman maibuga sa asawa. Ibuga mo. Pag di niya naunawaan, bitawan mo na siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, salamat sa Diyos. Salamat, makaupo sandali.
Ganyan ang ugali ng tao di ba? Pag umiral ang pagkatao mo, selosa ka, seloso ka, mapaghanap ka, naghahanap ka. Kung ano yung sinabi sa'yo, ibabalik mo yun sa kanya. Kung ano hinahanap niya sa'yo, hahanapin mo rin yun sa kanya. Palitan na lang kayo ng hanapan ng hanapan, di na kayo nagkasalubong. Magkatama naman ang mata nyo, parehas kayo nakalihis. Dahil parehas duling ang isip nyo. Kaya dapat makita ang katotohanan nang magising kayong dalawa at di na kayo maghanapan ng maghanapan, magsumbatan ng magsumbatan, magbilangan ng magbilangan. Ang Diyos ang sa inyo'y ipanahan. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Iniintindi mo yung asawa mo, gabing-gabi na wala pa. Hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Sabi mo, mahal mo mga anak mo. Sabi mo, mahal mo sarili mo. Ayaw mo nagkakasakit. Ba't di ka matulog? Kasi ka, hanggang ngayon wala pa. Nagngingit-ngit ka. Ngit-ngit na ngit-ngit ka. Habang nagngingit-ngit ka, nagkakasakit ka. Habang nagkakasakit ka, pineperisyo mo, hindi lang sarili mo, pati mga anak mo, pag nakaratay ka na. Buhay ba ang Diyos? Oo nga naman, Magnilay nga ba? Bakit nga ba hindi nagninilay, Kaya, tandaan ninyo, napakasimple lang. Kung di nyo maabot, kumuha kayo ng hagdanan, tumuntong kayo. At sabihin nyo sa Panginoon, buksan mo pang unawa ko. Para nang sa gayon po, makilala ko ang matwid na tuntunin mo at hindi ng sarili kong pag-iisip ang nag-aari sa akin nang ako po'y mapatag at maging ginhawa ang aking kamtin. Subukan ninyo. Para kayo, lalaki, babae, kung naririto kayo, ganyan kayo. Pag-uwi nyo, magkakasundo na kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bao nga katanga nating dalawa. Magkatabi tayo lagi. Lagi tayong magkatabi. Yung anak natin, hindi nating katabi. Tayong dalawa magkatabi. Ba't tayong dalawa nag-aaway lagi? Katangan nyo nga naman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oo nga naman. Hindi ba kayo tanga nun? Sabi ng Ama. Pero siya po, kung hindi kayo sasabihan tanga, baka pukulin nyo siya. Subalit magnilay kayo. Oo nga Wala namang magdadamayan kundi kayo nga ang dalawa ba't ba kayong dalawa pa ang nag-aaway? Ba't pa yan nyo na lang pagsabungin nyo yung aso't pusa nyo? Kung may pusa kayo at may aso, naiinis kayo, puunin mo yung isa. Hindi mo kayang hawakan, tali mo yung tanikala sa aso mo. Eto pusa, luka-luka naman kayo nun. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano kaya't pag kayo'y nag-iinit ng isip nyo, nag-iinit na yung damdamin nyo, nagugulo na isip nyo, sabihin mo nga, babae, dahil liwanag ka naman. Halika nga, hoy, sabi ng iba hoy. Ano yun? Ibang tao. Sabi ng iba, hani, paggalit, Pedro! Sabi ng iba, pa, ma, daddy, mami, paggalit, Petra! Ganyan ang tao, di ba? Ano kaya ang gawin ng dalawang ito nang hindi nagtatalo at di nananaig si isa? Alam nyo, pag nagtatalo yung mag-asawa, hindi sila sa Diyos. Ang sama-sama nila at kasama sino? Sino? Bakit hindi nyo siya itakwin? Sabihin nyo, hoy, umalis ka nga dyan. Halika nga, Pedro. Tayong dalaway lumuhod. At nang tayo hindi nagtisigawan. Kaso, sabihin man na, hoy, manalangin nga kayo. Nagdasal na po ako kanina Mga kapatid, mga anak, tandaan ninyo, bawat araw may tinuturo ang Diyos. Bawat araw
naghihintay ang Diyos. Ang sabi nga niya, kung kilala nyo ako, kilala nyo ang aral ko. Kung nagsasabuhay kayo sa aral ko, tutuntunin nyo ang landas na handog ko. At kung nasa matwid kayo, di madidimlan kayo, sapagkat ako ang kasakasama nyo, ipapaunawa ko ang buhay nyo tao. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Pagkatapos naman namatay ang asawa, iyak-iyak, kasarap isubsob. Sasabihin mo, sumama ka na. Iyak-iyak ka dyan. Nung buhay, pinaiiyak mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. At alam nyo ba, ang kulang lang, pataasan, ayaw magbabaan. Pataasan, isang mataas, sumusunod sa taas. Kailangan ang mataas, sumunod sa mababa. May mababa, may mataas, maghatakan kayong pababa. Buhay ba ang Ama? At sinisigurado ng Ama, walang hindi magbabago. Sinisigurado niya, walang hindi magkakaisa. Sinisigurado niya, walang hindi magiging masaya. Sinisigurado niya, walang pupunta sa impyerno sa inyong dalawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Di ba? Kaya bukas pumarito ka uli, ano? Sigurado. Sunod-sunurin mo lang. Bukas yung dilem. Hawi na. Liwanag na yan. Buhay ba ang Ama? Sample ko lang siya. Di ibig sabihin siya masama, ano? Sample. Galit ka ba? Salamat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya bukas, pag nakatawa ka na lagi, sigurado, makakaupo ka na ng paunti-unti. Kaya lang, kailangan ma-release yan eh. At para ma-release yan, alam mo na kung ano sinabi sa'yo, di ba? Eh, paano kung walang ganito lagi? Eh, sino ang may ganito? Ha? Kahit naman maraming ganito, kung ayaw niya, wala pa rin. Kaya, sino magbibigay ng buhay? Salamat. Nakilala mo nawa ngayong araw na ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Oh. Ganyan lang ang buhay. Habang malakas, habang kayang-kaya, hindi hahanapin yung magpapalakas na mananahan ng lakas ng pananampalataya. At kapag hindi na kaya, tsaka parang lulugulugong, parang kwago ba? Ako ganyan. Pero saan ka? Di mo alam kung ano laman ang puso niya. Dapat, pakatandaan nyo, malakas ka pa, lumapit ka na. Huwag mong hintayin, humina ka muna bago ka maglumuhod. Di mo na kaya. Buhay ba ang Ama? Pakatandaan ninyo, huwag niyong hihintayin, hihina muna kayo. Huwag niyong hihintayin, hihiga muna kayo. Huwag niyong hihintayin, iika-ika muna kayo. Huwag niyong hihintayin, kakapa-kapa muna kayo. Huwag niyong hihintayin, sagad-sagad ang pandinig na wala kayong marinig bago kayo lumapit, kundi malakas pa ang pandinig, maganda pang pananaw, may lasa pa ang bibig, nakakahakbang pa, lumapit na kayo ng may turo ng tama at marapat. At kapag ika'y humiling sa pangalan ng Kristo, pakikinggan ka na agad-agad. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, kasama niyo'y Ama, hindi nawawalay, na kailanman hindi iiwanan, at di kayo nililimot, kayong lahat ay Kanya, tuwirang minamahal.
laging tandaan, walang di nakikita, walang di makikita, yaong amang sa inyo'y nagpahiram ng buhay ninyong taglay, kaya't siya ang hanapin tuwin na habang may lakas pa. Tandaan ninyo, sabi nga, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya habang malakas manginain ang kabayo, habang napatatakbo mo, ibigay mo na ang damo, sagunsunin mo na, sagunsunin, hindi siya gutumin. Ano ibig sabihin nun? Patuloy niyong palakasin ang inyong pananampalataya at pananalig sama. Pakainin niyo na ng pakainin ang inyong kaluluwa. Busugin niyo na ng busugin ang inyong kaluluwa upang pagdating ng hina ng katawan niyo, ang magpalakas nito'y inyong pananampalataya. Sapagkat maliwanag ang tinuran, pupunta ko sa aking Ama upang mauna ako sa inyo roon at ipaghanda ko kayo ng mga silid na paroronan nyo. At bababa ako upang pagbalik ng Espiritu Santo, siyang magturo ng katotohanan sa inyo at nang matuto ang mundong ito. Tao, panahon na ng Espiritu Santo, habagat awa ang dulot sa inyo, pagtutuwid at pagnanasang makamtan nyo, yung tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan, na isang tunay na halimbawa ang kamatayan at muling nabuhay. Ang nagtitiwalang may Diyos amang mahal, tatalikod iiwas hindi marapat upang harapin ang tumpak at mainam na pamumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Teka. Huwag mo akong kapitan. Lalambot ka. Opo, na-stroke siya. Ano sabi ng doktor sa kanya? Ano sabi sa kanya? Ano na? Para? Eh, ba't binili mo pa? Eh, mayroon naman dito kahit pwedeng ipahiram yun. Na pinahihiram lang namin yun sa mga... Wala yan sa ano. Wala pa siya sa kanyang ano. Napaktado yung utak na, mangalbag, inguyat. May namamagang utak. May namamagang ugat. Tama ba? Ay, CT scan nyo, makikita yun. Oh, buhay ba ang Diyos? Kaya mapalad kayong mga na-stroke na naagapan. Tapos yung mga naagapan na na-stroke inaabuso muli ang sarili. Hindi naisip yung kalalagayan nila na paano kaya kung di ako gumaling? Ba't ko pa abusuhin ito? Dapat ialay ko na sa Panginoon, gawin ko na yung marapat. Hindi
Marami na ang pangyayari sa dakong ito. Dinating, hindi na makahilaod, hindi makapagsalita, instant ora mismo. Pagkatapos nililimot pa yung pangyayaring yun at pinapagal pa yung utak sa kung ano-ano. Eh ano ba kung di ka makapagsuot ng mga alahas na yan? Eh ano ba kung di ka na makapagsuot ng mga ganyan-ganyan at ganon-ganon? Huwag mo nang pakakadibdibin yan sa mga bagay na yan. Dahil samantala, buhayin mo na yung isip at damdamin mo. Buhayin mo na yung sarili mo sa pananalig mo sa Panginoon. Huwag mo nang gugugulin yun. Isip mo kung ano-ano. Gugulin mo na yung isip mo kung paano ka binuhay ng Ama na maging masigla na kahit na tagapangusap ka lang sa mga anak mo, tagaturo ka lang ng ganito, ay naroroon ka, buhay ka, masaya at nakatindig ka kaysa doon sa isip ka na namang isip. Pag na-stroke, magsusumamo ka na naman sa Ama. At sasabihin ay paano kung di ka napagbigyan? Magnilay kayo. Magnilay kayo. Magnilay kayo. Isang paalala lang sa inyo. Kayong binigyan ng pagkakataon na binuhay pa, nakalakad pang muli, pinalakad pang muli. Huwag na ninyong ginugugol ang isip ninyo sa saan, kung ano-ano pa. Ang isipin nyo, kung hindi kayo gumaling at nakaratay kayo, makapag-iisip pa ba kayong kung saan kayo gustong pumunta at may bibigay sa anak nyo? Ang katwiran ng iba, kasi po, kaya po ganito wala po kaming asahan. Kailangan pong kumilos ako. Paano kung di ka gumaling? At paano nung namatay ka na noon? Dapat partihin nyo yung isip nyo. At dapat paliwanagan kayo ng Ama. Kapag kayo'y sumunod sa Kanya, sigurado makasusunod yung isip nyong maganda. Alam nyo po, sa Ama magmumula yung pag-iisip na yan. Sa Ama, hindi sa inyo. Sa Ama, marami ng pagkakataon. Sasabihin mo dun sa pasyente, "Hoy, pinagaling ka na ha. Hindi ko sinabing araw-araw pumunta ka rito. Ngunit araw-araw wag kang makalilimot sa Ama at wag mo nang abusuhin ang sarili mo sa kakaisip ng pera. Isipin mo na lang, sapat na yung nakakalakad ka, na makikita mo yung mga anak mo, natutulungan mo at natuturuan mo. Hindi Hindi ganon ang nagiging mentalidad ng tao. Pag pinagaling, balik sa dating gawa. Balik sa dating gawi. Pagkatapos maninisip, sasabihin, ba't nagkasakit ako uli? Sino sisisihin mo? Ang Diyos mo. Mga minamahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Pag binigyan kayo ng pagkakataon na kayo'y pinagaling, mahalin nyo na yung kalusugan nyo at basihan ninyo yung naramdaman ninyo. Kung muli ay maramdaman nyo ito, ano pa at paano pa kayo makakikilos. Kaya huwag nyong abusuhin. Huwag niyong samantalahin ng pinagbibigyan kayo ng Ama. Alalahanin niyo rin na kung aabusuhin niyong muli ang pagbibigay niya sa inyo, paano? Kundi na niya kayo pagbigyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Alam niyo, kumain ka lang ng 3 beses sa maghapon at wala ka nang iniisip ng maraming, maligayan Kaysa naman marami ka nga. Ang dami namang nilalaman ang isip mo. Piliin nyo na ang pinakamarapat piliin. Huwag nyo nang pasagarin ang utak nyo sa kung ano-ano at marami pa. Tama, maghangad kayo. Hindi masama ang maghangad. Hindi masama ang gumandang buhay. Subalit, bigyan nyo ng kapahingahan ang utak nyo, ang puso nyo.
ang katawan nyo sapagkat sumusuko kahit makinang bago, malakas at malaki. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya kapag mayroon kayong mga iniisip at di na kaya ng inyong pag-iisip, ipaisip nyo na sa Ama. Humingi kayo sa Kanya. Ama, hindi ko na kaya. Ikaw nang magbigay ng isip ko. Alalahanin nyo na ang di nyo kaya, kaya ng di nyo. Nakikita na lagi nyong kinakalimutan at nalilimutan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya kayong mga binibigyang pagkakataon at binigyang pagkakataon na malusog, malakas, tulad mo kapatid, kahit naka-wheelchair ka, basta malinis lang ang puso't isip, masarap kumain, masarap matulog, may nakakakita kang kakainin, may nakikita kang pagkain, aba, ngumiti ka, tumawa ka, purihin mo ang Ama. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng ligaya at sigla kayo, kapayapaan na imanahan sa isip at damdamin nyo, nang sa gayo'y madama nyo ang wagas na pag-ibig nitong Ama. Amang pinakikilala at marapat nyong makilala. Pagpalain kayo, humayo kayo sa patnubay niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Halina kayo, mga minamahal ko. Alam niyo po, mababait po kayo, no? Pwede po bang bukas na lang? Kasi po baka mahuli ko Ako daw po ang opening salamat sa Diyos. Pero ayoko pong biguin yung, at ayoko naman pong maantala dahil sa akin. Para naman akong sinong nagpapa-importante. Ano po? Napakahirap po, kaya